Magandang araw sa inyong lahat. Eto na naman tayo. Ang kwento ngayon ay nangyari nung ako'y first year high school. Kausuhan to nung F4 tsaka ni Sanchay kasi ito rin yung nilabas yung Meteor Garden. RIP Barbie Shoe. FYI lang no, ito yung pinakaunang Asian novela na dinub sa Pilipinas. Sila yung nag-pave way ng mga series na galing sa mga Asian countries like mga ngayon, Korean novela, tsaka mga Chinovela. Before kasi mga popular dun yung mga Mexican novela na sobrang brutal ng istorya. Grabe, napag-ahalataan yung edad ko dun ah. Yawa. So, F4 kami nito. Si Lumen, si Michuko, si Leibagin, at ang leader, si Doming Shoes. Pineapple hairstyle pala yung buko dito, tsaka may headband din. So, lagi kaming nagagala-gala nga, parang ang F4. Kakala mo yung mga siga, pero wala namang ibubuga. Medyo popular ako noon kasi nasa higher section ako, then matalino nga din, at vice president din ng klase namin. At higit sa lahat, may tsura naman daw ako, sabi nila. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Naglalakad kami nito sa may corridor at biglang may dumating. Si principal. Hindi, joke lang. Isang misteryosong babae na first time ko lang nakita. At nagkatitigan kami. Sino kaya yun? Kaklase natin yun. Transfer daw. At may kaya din daw. Bagay siya sa akin. Este sa grupo natin as Sanchay. Classmate ko nga siya. Pero hindi ko siya gaano napapansin kasi iba din yung focus ko nun eh. Then, nagsabi yung advisor namin na kailangan i-arrange yung seating arrangement namin ng alphabetical by a surname. Wala naman akong gaano expectation kasi malayo yung apelido ko bandang dulo. So, nag-aantay ako nung sino mga katabi ko at nagulat ako kung sino yung tumabi sa akin. Ikaw? Oh, ayaw mo ba? Wala naman akong choice eh. So, itago natin siya sa pangalang Jam. Mestiza tapos chinita at laging mabango. At sobrang straight ng buhok niya. Ewan ko ba kung bakit lagi akong nahuhumaling sa mga babae na mga gandang hair. Di naman siya ganun ka-active sa klase pero magaling talaga to sa math. At alam niyo naman na sa math ako mahina kaya pag math talaga pinapakopya niya ako. At syempre kahit anumang subject lalo na science, pinapakopya ko din siya. At dahil doon, naging sobrang close talaga namin kasi nga seatmates eh. Hindi na nga ako nakakasama dun sa F4 na grupo namin dahil sa kanya. Dahil lagi nga kaming magkasama, slowly, nagka-crush ako sa kanya. At gusto kong level up kung anumang meron kami ngayon. So sinabihan ko siya na makita kami sa likod ng stage after na klase namin. Sobrang kabado ako nun kasi yun yung first time na magtatapat ako sa high school eh. Pero kailangan ko nang gawin to para at least malaman niyo kung ano talagang nararamdaman ko sa kanya. Hi Jam, alam mo may sasabihin ako sa'yo. About saan, Jamie? Malabo pa rin masaya yung lesson natin sa algebra. Ituro ko ulit sa'yo. Hindi, gets ko na yun. Ang malabo lang sa akin ay kung ano tayo. Tayo? We are good friends and classmates. Oo nga, pero sa akin, higit na doon ang nararamdaman ko. Bakit? Ano ba yung nararamdaman mo? Wala ka na doon. Hindi, joke lang. Kasi, crush na kita. Talagang humahanga na ako sa'yo. Ano, huwag ka nga magbiro dyan. Ginugood time mo naman ako eh. Dami kaya nagkakagusto sa'yo dyan. Baliw ka talaga. Baliw na siguro talaga ako. Pero, ano ba talaga ako sa'yo? Alam mo, Jamie, crush din kita noon simula pa lang. Ang lakas kasi ng dating mo. Ganun naman pala eh. So, tayo na.
Hindi pa sa ngayon pwede. May iba kasi akong priorities. Pasensya na, sorry. Sige, ayos lang. See you tomorrow. Ingat ka sa pag-uwi. Pag-uwi ko, hindi ko alam ang mararamdaman ko, kung masaya ba dahil sinabi niya na crush niya din ako, at malungkot dahil hindi naging kami. Nagmukbuk lang talaga ako sa kwarto nun. Hindi ko naman kasi alam ang gagawin nun high school pa nga, wala pang gaanong karanasan. After ng ilang araw, hindi pumasok si Jam sa klase. Sabi ng teacher namin may sakit lang daw. Pero ilang weeks na ang lumipas, hindi pa rin siya pumapasok. Tinanong na ako ng mga classmate ko kung may alam ako, wala naman talaga kasi, wala naman siyang nakikikwento. Then, may announcement yung advisor namin. Good morning class. I was informed na si Jam ay hindi nakasali sa klaseng ito dahil siya ay lumipat na ng eskwelahan. So, nagimbal ako nung narinig ko yung mga kataga na yun. Tulala lang talaga ako nung buong araw na yun. After ng klase, sinamahan ako nung mga tropa ko at nagtanong sila kung anong nangyari. Nagtapat lang naman ako sa kanya na crush ko siya at hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Okay lang yun pre. Siguro talagang plano na talaga niyang umalis. Pero tingin ko, busted ka eh. Hindi ako busted. Gusto nga din niya ako eh. Ang tanong, naging kayo ba? So, busted ka pa rin. Hindi nga, focus lang daw siya sa pag-aaral niya ngayon. Wala pa daw sa isip niya yun. Kahit pagbalik-baliktarin mo man ang mundo, hindi ka pa rin niya sinagot. So, busted. Yawa, kukunyatan ko kayo isa-isa eh. Siguro nga, busted talaga yon. Pinaganda lang niya talaga para hindi ako gaanong masaktan. Okay lang yon. Hindi naman masakit. So, yun na yung istorya na yun na busted. At salamat nga pala sa nakakolab ko today na si Nuwan Jam. Subscribe niyo yung channel niya. Ilalagay ko yung link sa description box sa baba dahil gumagawa rin siya ng animation. Alam niyo na, kahit pogi, nare-reject rin.